Eto, kahapon, di ba, tinapik natin si Garma. At umamin siya kung gaano siya ka-close, di ba? Hindi, na-contempt pala siya. Dahil hindi niya sinasagot yung tanong na kung gaano siya ka-close. Kay Dugyonggong. Hindi niya kasi sinasagot eh. So, nabwisit sa kanya si Paduano. At ang nakakagulat, mga kotsero, kung sino yung tulay niya. Kung sino yung tulay niya. Kay Digonggong. Mm-mm. Sino yung tulay niya kay Digonggong, mga kotsero? Ito, umamin eh. Umamin eh. Oh. Sabi, ayan, Garma admits I can go straight to Duterte. Ayun, no? Oo, yun. Pwede raw siyang dumire-diretso kay Duterte, oh. Sino yung kanyang tulay? Former Police Colonel Royina Garma has admitted that she can directly visit former President Rodrigo Duterte when he was in Malacanang by going through Senator Bongo, who was then Special Assistant to the President. Sabi ko sa inyo kahapon eh. Sabi ko sa inyo kahapon, just follow the trail. Follow the bread trail, mga kotsero. Follow the bread trail. Follow the bread trail. So, lumalapit-lapit na ng konti. Lumalapit na kay Digonggong. Hindi pa natin malalaman na si Digonggong nung una eh. Ang sabi kasi ganito, kanino natin nalaman yan? Una natin narinig kay Tata. Sino si Tata? Si Tata, siya yung preso na pumatay doon sa 3 Chinese. Si Tata. Si Tata, nagkwento, nilaglag yung pinuno o yung warden ng Davao Penal Colony. Si Padilla. Si Padilla, nagsalita rin. Oo, nagsalita si Padilla. Nagsalita siya na inutusan daw siya ni Bongo. Inutusan siya ni Bongo, ni Bato de la Rosa. Di Bato de la Rosa. Ay, hindi, meron pa pala ako nakalimutan. Meron pa. Hindi pa pala kay Bato de la Rosa. Si Espenido pa pala. Dalawa pala yon. Yung isa, si Espenido, yun yung papunta kay Bato de la Rosa. Na naguutos daw na pumatay ng mga nahuhuli. Tsaka yung kota-kota, tsaka yung bayad-bayad. Yun, si Espinida, either of the two. Etong si Padilla, ang derecho kay Garma. Inutusan daw siya ni Garma na patayin yung 3 na drug lord. Oo. Yung 3 na drug lord. Ngayon, si Garma, eto na. Paano siya? Naging controversial siya. Bakit? Kasi, si Garma, ay naging CIDG chief ng Cebu. Tapos, nag-retire, early retirement, 10 years before the mandatory retirement. Nag-retire. Tapos, pag-retire, nai-appoint as GM. As GM ng PCSO. Kaya mga kakotsero, kaya rin pala nalaglag yung pangalan ni Garma kasi yun nga dahil inutusan daw siya ni Garma, sabi ni Padilla. Ngayon, ito si Garma medyo takot. Ayaw pa niya magsalita. Oo. Pero, unti-unti nang nare-reveal na malamang sa malamang ay nakuha niya yung utos ng EJK kay Digong through Bongo. Yan. Ito na ngayon yung Ito na mga kakotsero, mukhang may gagamitin ng basehan ng ICC sa pagsulat ng warrant of arrest na darating ngayon daw September. Anong pecha na? At 13 na. Friday the 13th pa lang ngayon, no?
At 13 na. O, baka naman, ICC, galaw-galaw na kayo. May 17 days pa kayo. May 17 days pa kayo. Panoorin natin yung hearing. Ito yung sinabi sa hearing. Retirement. That was in June 22. It may, kailangan gampanan natin yung ating obligasyon. Colonel Garma, ang sabi po nyo kanina, nag-retire kayo ng June. Yes, Mr. Chair. Yes, and you announced that in the flag ceremony that you are going to avail of early retirement. That was in June 22, 2019, para ma-refresh yung memory mo. Yes, Mr. Chair. Yes. And after your retirement, on June 24, 2019, former President Rodrigo Roa Duterte appointed you as PCO 24. General Manager. PCSO. So yung mga sinasabi mong kasagutan at saka dates, those were wrong. Kasi baka naku-confuse mo yung pag-announce ng inyong appointment kaysa dun sa assumption. Di po ba? Yes, maybe. On record, Yes, Mr. Chair. you announced in a flag ceremony that you are availing of early retirement. That was in June 22, 2019. And 2 days thereafter, former President Rodrigo Duterte announced your appointment as PCSO General Manager. Two days Ganong later pa pala. kakalakas. 2 days later pa pala. Wait. Ulitin natin. 2 days later? Mali pa pala yung 10 days, 15 days? Thereafter, former President Rodrigo Duterte, Yes, maybe. on record, Yes, Mr. Chair. you announced in a flag ceremony that you are availing of early retirement. That was in June 22, 2019. And 2 days thereafter, former President Rodrigo Duterte announced your appointment as PCSO General Manager. 2 days nga. 2 days later. So, mali pa pala yung 10 days. Ito kasi mga kotsero. Magkaiba kasi yung in-announce. Pwede kasi, baka in-announce muna ni Digong. In-announce muna ni Digong na may bago ng PCSO General Manager. Si Colonel Garma ngayon. Tapos, bumaba yung papel niya 2 weeks later or 15 days later. Bumaba yung papel niya. So, ibig sabihin, napirmahan na ni Presidente, dumaan na sa Presidential Management Office, etc., etc. So, baka ganun yung sistema. So, na-appoint siya, in-announce ni Digonggong na may bago ng PCSO General Manager. 2 weeks later, bumaba yung papel. Baka yun yung naging basis nung 10 days, 10 or 15 days. Ganong kakalakas. Lakas! Eh! May I know from Colonel Leonardo and Colonel Garma, if you held a meeting in Davao in June 28 of 2016, Uy, June 28. Di pa nakakaupo si, Digonggong yan. Di pa nakakaupo siya nun. Mr. Chair. kayong dalawang tinatanong ko eh. No, Mr. Chair. No. You did not have a meeting with your former classmates, class of 96 of the Philippine National Police Academy. June 28, 2016. Remember, you're under oath, ha? On that very day, Mr. Chair. Ano? Same day, Mr. Chair. PNPA classmate mo, Opo, Mr. class Chair. of 1996. May I be clarified, Mr. Nagkaroon Chair? kayo ng meeting doon sa Davao last June 28, 2016. Isip-isip.
Kailangan isa ang kwento. Isip-isip. Yes or no? Nagkita-kita po kami, Mr. Chair. Ay, ayan. Meron pong naalala ko na Mami. Kung nagkita-kita kayo, nag-meeting po ba kayo? Yun ang tanong ko eh. Pakisagot lang po ng yes or no. No, Mr. Chair. You did not meet with your classmates. Nagkita-kita lang po kami, Mr. Chair. Eh, di ko nag-meeting nga kayo. Ko naman. Marami naman definition ng meeting eh. Pwede naman casual meeting, di ba? Kwento-kwentuhan lang, bisita, o casual, walang business. O merong business meeting. O maraming ganun. Merong hearing, is a kind of meeting. Di ba? Marami naman ganun. Nag-usap kayo, hindi nagtitiya kayo. Casual lang. Casual meeting. O, ano ang tama doon? Mr. Chair, hindi po kami nag-meeting. Nagkita-kita lang kayo. Opo. Ang ibig ko sabihin, Yung mga Mr. Chair, classmates mo, galing sa iba't ibang lugar, nagkita-kita kayo doon. Opo, I think nagkita-kita that's po. your answer. Tama? Nagkita-kita po kami, Mr. Chair. Umiiwas ka kaagad, iho eh. Pares lang tayong galing sa CIDG. Di ba? Pero ako naging hepe, ikaw hindi. Yes. Medyo, ang harsh ha. Parang ouch. Parang ouch naman yon kung akop. Kalmahan mo lang kung akop. Kalmahan mo lang. Ako naging hepe, ikaw hindi. So, sabihin, hindi ka magaling. Pero mga kotsero, huwag niyo pong kakalimutan. Si Leonardo, una ko siyang narinig nung in-interview natin si former Senator Trillanes. Oo, panoorin niyo yun. Andito pa yun, nasa live natin yun. Nung in-interview natin si former Senator Trillanes, saka natin nabalitaan kung sino si Leonardo. Ang sinabi ni former Senator Trillanes, mga kotsero, si Leonardo daw, yung bagman ni Duterte at saka ni Bato, na kinumpirma ni Espenido. Kay Leonardo raw nang danggaling yung mga bayad-bayad sa mga napapatay na na drug pusher. Kay Leonardo daw nang gagaling. So, ayun. Kaya nasabit bigla, kaya nung nag-testimony si Espenido, sabit agad si Bato. Kasi diretso sa kanya. Diretso sa kanya yung sinabi ni Espenido eh. Doon ko siya unang narinig. And tuwing minomonitor natin itong kwento ng Quadcom, laging nabibring up yung pangalan niya. So meaning, multiple people stating the same thing about you, probably, merong posibilidad na baka totoo yung sinasabi nila. Ang dami nila eh. Tapos magkakaiba pa silang tao. Hindi naman siguro kayo magkakaibigan lahat. Di ba? So, ayun, doon natin noon narinig si Leonardo. Colonel Garma, would that be true also that you met with your classmates, members of Class 97, in Yes, Davao City on June yes. 28, 2016? I'm not sure of the date, Mr. Chair, but there was a meeting. Yes, Mr. Chair. Yes, there was a meeting. Okay, I'm just establishing the fact. Yun ang sagot ninyo. You're not very sure. Kasi I'm sure. Sigurado ako. Kasi we have witnesses. May witnesses daw. Patay. Tatanungin ko ba ito kung hindi ko alam? You're under oath. Yes, Mr. Chair. Yes, you met. Yes, Kasi Mr. matter I of fact, said yes, may Mr. sinundo ka Chair. pa nga sa airport eh. May sunduan pa Diba? sa airport na naganap. I'm just refreshing your memory. Correct? Atay. So, you met before July 1 of 2016 when former President Rodrigo Roa Duterte took officially office. Now, Mr. Chair, may I move that we direct the Director General of PDEA to come up with a PDEA. study kung saan nagsimula talaga yung drug list.
Yun, actually, Kasi curious ang ako report dyan. po kwan merong Saan ang galing listahan? una, original, may second, at saka may third. May I move, Mr. Chair, that we direct Director General of PDEA to conduct an investigation kung saan nagsimula, ano yung nasa listahan, and where did it originate. So move, Mr. Chair. Second. Okay, there is a motion as stated and duly seconded. Second. Are there any objections? No objections. The motion is carried. Ito yung alam natin lahat diyan ha. Ito yung ina-announce nung panahon ni Digonggong. Yung listahan ng mga drug personalities nakukuha nila anonymously through LGUs. Sa mga LGU daw. Tapos yung mga LGU may Dropbox. May yung anonymous sumbong, ganyan. Yun. Yun ang kwento sa atin. Na doon nila binubuo yung drug personalities list nila. According to Duterte. Yung Duterte people. Yan. DG Lasso, you are directed to comply with the request of Congressman Akop with regards to the list of the first, the second, and the third list. There, according to reports, Mr. Chair, there are 3 lists. The original, the first, and a commendation of the first and second. Yes, Your Honor. Ang dami na malistahan. Thank you, Mr. Tatlo. Chair. May I ask May validation Director siguro. General Lasso, what do you understand by the phrase or the statement, there is always a time for reckoning? Time for reckoning. God. Your Honor, it means hindi parating fiesta. Hindi parating nakahilata. Sometimes dadapa ka rin. Hindi palaging masarap, may hirap din. Thank Yes, you. Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Karamihan po sa tanong kanina ay tungkol sa kung gaano po kalapit si Colonel Leonardo at saka si Colonel Garma Yan yung kagabi. doon sa ating former President, Yung closeness doon President na closeness. Duterte. May I know kung sino po ang pinaka-senior na police officer present this evening? Oh, tama, this evening na pala. May I know who is the most senior officer? Please identify yourself. Good evening, Mr. Chair, Your Honor. I'm Police Brigadier General Noel Sandoval from the DADM. Anong class ka sa PNP? 94, sir. 1994. 94. Okay. Yes, sir. And you have been in the service for a long time. 32 years, sir. Laglagan na ba to? 32 years. Laglagan portion na ba? And you were on, what was your rank during the time of the former president? 26, I think, That's 2016 to 2022. police colonel, sir. Police colonel. Yes, sir. Taas na. Nung panahon na yon, ano sa palagay mo o sino sa palagay mo ang tatlong opisyal na pinakamalakas kay former President Duterte? I have no idea, sir. You do not have an opinion? At all? General, did you take your oath? Iwasan na. Yes, sir. Yes. Yes, sir. I'm just reminding you. Iwasan na to. I am not... Iwasan portion na. I am not really into that kind of kasi sir, since 2012, as I mentioned... I'm not asking whether you're in that practice. I'm just asking, what is your opinion? Sino ang tatlong opisyal na ng PNP na pinakamalakas kay former President Duterte? Alam naman lahat na ng mga opisyal eh. Oo naman, no? Yes, sir. The Chief PNP, sir. Who? Siyempre si Bato. Sino ang Chief PNP? Chief PNP Batu, sir, because he was appointed by the President.
And probably, sir, yung command group niya. Command group niya. Yes, sir. Magkikita pa rin tayo. You're not answering me correctly. Kasi yung answer mo officially siguro because of their position. Pero ang tinatanong ko, yung opinion mo. Yes, sir. And that is my opinion, sir. That is your opinion. The professional opinion. Linawin natin. Colonel Leonardo, were you the one who introduced Colonel Garma to then President Duterte? No, Mr. Chair. No. No. O tala. Sigurado ka doon. Yes, Mr. Chair. Sino ang mas malakas sa inyo ni General De La Rosa kay former President Duterte? Kasi ito yung mga tanong na indirectly tinatanong ng aking mga kasamahan eh. Ako na lang magtatanong ng diretso. Definitely, Mr. Chair, mas malakas po si Sir Bato, Mr. Chair. Senator Bato, Mr. Chair. PNP siya eh. Kasi napilit ka niya na mag-retire early. I believe otherwise, Colonel. You know why? Narinig ko na minsan yung sinabi ni Bato, meron pang isang opisyal na mas malapit sa tainga ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hoy! Ay, mas malapit daw. Hindi mo ba narinig yun? mas malapit daw, guys. Minsan iniisip ko kung mas malapit ba by proximity, sabihin yung metaphor lang ba yun na malapit sa tainga o sa totoong buhay? Sa totoong buhay, malapit sa tainga. If you get my drift. If you get my drift. Oo, ganun. Hindi ko alam. Hindi natin alam. Hindi ko po narinig, Mr. Chair. Huwag kang umiti sa akin. Hindi niya narinig. Ano naman, iyo. Sagutin mo yung tanong ko. Kasi totoo naman sinabi yun eh. Di ba? Possibly, Mr. Chair. Abi ka pardon? Possibly po. Hindi ko po narinig na sinabi ni Senator Bato, Ayaw mong Mr. Chair. magsinungaling ng todo-todo, ah. Kasi sinabi talaga ni Senator Bato yun. There is somebody in the PNP who is nearer the ears of the President. Hindi nga siya nagbanggit ng pangalan, pero merong alingas-ngas kung sino yon. Now, Madam Garma, Yikes. you have always denied na close ka sa presidente. Pero there had been reports na ikaw ay nakakadiretso doon sa Malacanang. Basta dumaan ka kay Senator Bongo. Wow. Would that be correct? Aminte. Yes, Your Honor. Yes. Yun. Patay. So, ang tanong ngayon ng karamihan sa aking mga kasama kanina, sino po ang mas malakas kay Presidente sa inyong tatlo? Si Senator De La Rosa, Colonel Leonardo, or Colonel Garma? Siguro yung mga tao na present ngayon, nanonood, kayo na po ang bahala mag-determine kung sino po ang mas malakas. Kasi sa akin, meron po akong sariling panukala o pag-iisip kung sino. Now, may I request Jail Captain Poro? Yeah. The third in command of the Davao Penal Colony. And the one in charge of the Bartolina. Yun. Importante yun, mga kotsero, kasi yung Bartolina na yun, doon pinatay yung 3 Chinese eh. Sa Bartolina na yun eh. So, ang naging modus kasi, ibabartolina yung 2 hitman, ibabartolina sila, tapos isusunod yung 3 Chinese. Tapos doon nila titirahin sa Bartolina yung 3 Chinese. Ganon yung naging modus.
Yung in charge sa Bartolina, ikaw yung tinanong ko nung previous hearing? Yes po, Your Honor. Yes, okay. Now, may I ask the PNP, first, before I go to my main topic, why can't you not produce SPO4 Narsolis? Do you not know where he is? No, sir. For now, sir, I cannot. I have no idea for now, sir. I cannot answer the question, sir. May I ask COMSEC if the PNP was directed to see to it that SPO4 Narsolis retired will be able to attend this hearing? Na-invite? And yung PNP, naibigay nyo ba yung invitation sa kanya? If I may, Congressman Acop, I was advised by Colonel Cunanan that he assisted the committee secretariat in extending the invitation to Art Narsolis in several addresses. And one of those addresses that they delivered the invitation, it was the son who received the invitation. And unfortunately, when they were asking for the contact number of Mr. Art Narsolis, the son did not cooperate with the PNP. So maybe in the next hearing, we will have to ask the PNP and the NBI to bring him to the committee because he has already been cited in contempt. Mr. Chair, there's a system in the Philippine National Police so that the PNP can be assured na yung mga retirees po ay buhay. Lahat po ng retirees may kabady. In my case, ang kabady ko po yung security officer ko. And every 3 months, I think, kumukuha sa ng litrato kasama ko para masabi, may hawak ako na dyaryo o kaya kalendaryo para makita na buhay ako nung araw na yon. So, bakit nahihirapan ang PNP para hanapin siya when there is such a system for them to be able to locate SPO4 Narsolis? General Sandoval, can you... Yes, sir. Based on our coordination with VRPS, sir, the subject has already received only the lump sum but not yet receiving the pension. So wala pa po daw siyang kabady. Kailan po nag-retire si SP4 Narsolis? 2021. Anong... August 2021, sir. 2021. Yes, sir. August. Hindi ba ang, I do not know if it is true now, pero ang lump sum mo, hindi ba 3 years lang? Would you know that? Yes, sir. Oh, hindi ba? Yes, sir. But the pension is not yet being received by the subject personnel, sir. Hindi pa. Ganon. Wala pa, sir. Hindi pa siya nagpe-pension. Sir. When would it start? On process pa lang, sir. I don't know when will it start, sir. But Kailan? based on PRBS, sir, naka-process naman, sir, yung kanyang pension. Hindi yun ang punto ko eh. So buhay pa siya. Sabi nyo, nag-lump sum, pero I know for a fact, kung hindi pa nabago yung yung sistema natin, ang pwede mo lang i-lump sum ay 3 years, after which you will receive your monthly pension. Di po ba? Yes, Your Honor. Yes. Nag-choppy kanina, yun yung video eh. Hindi ko alam. It's on their end. So, nung kinuha ko yung video, gano'n na yung, yung audio niya. Hindi ko na ano. But anyway, mukhang marami pa tayong makakalkal dito sa, dito sa investigasyon ng war on drugs. But for sure, mga kochero, for sure, ang sigurado natin, number 1, si Garma, konektado kay Digong. As in, connect. As in, sabi niya inamin niya mismo sabi niya, nakakarekta daw siya Nakakarekta daw siya kay Digong Sinabi niya tinanong siya kung nakakadiretso ka ba kay tao dito? Ayun
Madam Garma, you have always denied na close ka sa presidente. Pero there had been reports na ikaw nakakadiretso doon sa Malacanang basta dumaan ka kay Senator Bongo. Would that be correct? Oh, yes, Your Honor. After 3 minutes. Diba 3 minutes? After 10 seconds, nag-isip muna siya kung sasagutin niya ng yes o hindi. Ayan. Yes, Your Honor. Yan yung sagot. Pabaliktad naman yung kwento natin kasi kanina nag-start tayo kay Tata eh. So, buuin ngayon natin yung kwento. Ito ngayon ang theory. Ito ngayon ang working theory. Or ito yung somewhat picture ng involvement ni Digonggong sa extrajudicial killings. Ito At least masasabi natin yung sa kasi nakatutok investigation doon sa 3 Chinese eh. Okay, so ganito yung nangyari. Si Digong nag-utos kay Garma through Bongo, kabit-kabit silang 3 agad, through Bongo na ipapatay yung 3 Chinese na nahuli sa Davao City. Si Garma kinontak si Padilla na warden ng Davao Penal Colony. Si Padilla ay nakausap or may kinuha siyang mga preso, si Tata yun, tsaka may isa pa. Dalawa yung killer na yun eh. Si Tata, tsaka yung accomplice niya, pinaghanap niya kasi si Tata kuha ka pa ng isa. Pinaghanap niya ng kasama ng accomplice. Tapos to si accomplice, ang sabi nila, sige, ibabartolina namin kayo. Yun yung style, kaya hinahanap yung Narciso. Narciso ba yun? O basta yung hinahanap yung isa kanina. Kasi siya yung humahawak ng Bartolina. Siya yung humahawak ng palitan ng Bartolina. Through that, pinasok sila sa Bartolina. Through Narciso. Narciso ba yun? Wait. So, ayun na nga. Narsoles. Ayan, Narsoles. Narsolis. Either of the two. Narsoles or Narsolis. Either of the two. Si Narsolis, siya yung umasikaso ng transfer from general population to Bartolina. Ngayon, so pinasok yung dalawa, inasikaso din ni Narsolis yung pag-transfer nung 3 Chinese sa Bartolina. Doon nasa Bartolina, pinatay yung 3 Chinese. Pinatay. Nung napatay na, kinuha yung 2 preso, tinawagan ni Digonggong si Padilla. Sabi ni Padilla, kinongratulate si Padilla kahapon, binlag natin ito kahapon. Kinongratulate siya at sinabi sa kanya, congratulations, pero bakit parang dinuguan? Sobrang dami dugo daw kasi sobrang In fact, ang pangako pa nga sa kanila, 1 million daw per head. So, dapat 3 million. Pero ang binigay lang sa kanila, if I'm not mistaken, 1 million for the both of them or tig 1 million sila. Either way, ganun yung kwento. Tapos, ang nangyari, yun na. So, yun yung kwento. Yun yung kwento ng connect kay Digonggong. Diba? The elaborate scheme. The elaborate scheme that went into the war on drugs. May bayaran pang naganap. At huwag niyong kakalimutan, yung pera ay nanggagaling kay Leonardo, kaya nandiyan si Leonardo. Siya ho yung bagman ni Bato de la Rosa. According naman yan sa sinabi sa atin ni former Senator Trillanes. So mukhang nagkakaroon na ng mas malinaw na kwento, at least doon sa 3. At least sa 3 Chinese na namatay. And that's the only thing you need. Yun lang ang kailangan natin, mga kotsero. Yun lang ang kailangan patunayan ng committee ng war on drugs. Yun lang yung kailangan nilang patunayan. Na merong naging involvement si Digonggong sa pagpatay dito sa 3 Chinese. Yun lang ang kailangan niyang patunayan. Wala nang iba.
At ang maganda dito, mga kotsero, kung mapapatunayan na involved si Digonggong dyan sa war on drugs, dito at least dito sa hearing na to, pwede siyang maging basis to filing an actual case dito sa Pilipinas laban kay Digonggong. Yun ang maganda doon. Kaya kahit sabihin nilang witch hunt to, witch hunt, whatever, sinabi din nila yan doon sa sa Farmally. Witch hunt daw yung Farmally. Di ba? Sabi ni Harry Roque, witch hunt lang yan, witch hunt. Sabi niya dito sa Quadcom. Sinabi din ni Digong yan doon sa Farmally. Witch hunt lang yan, witch hunt lang. O tapos ano nangyari? 2 years later, or no, mga 2 years later, after mailabas ang committee report, si Ombudsman nag-file na ng kaso kay Duque. May nakitaan na ng probable cause for corruption. It's more than that. It's not more than that. It is not even close to being a witch hunt. It's a search for truth. Paghahanap talaga to ng katotohanan. Kasi hanggat nandyan, hanggat naglilinger sa isipan ng mga Pilipino yung krimen ng war on drugs, habang buhay natin kakargahin yan sa history natin. Yung war on drugs na yan. Dapat magkaroon talaga ng accountability dyan. Wag ho natin kalimutan, mga kotsero. Almost 30,000 Filipinos were killed. Almost 30,000. Napakarami ho nun. Sabihin na natin sila ay mga drug pusher. How can we be sure na totoo yan? How can we be sure na totoo silang drug pusher? Ano yung naging basis? Kasi nga, babalikan ko yung kwento ko sa inyo before, na hanggang ngayon, kinukwento ko pa rin kasi it really happened. Yung tatay nung isang katrabaho ko dati, inambush. War on drugs daw. And never nag-drugs yun. Ever. Collateral damage daw, sabi ni Bato. Kaya nga tanga-tanga si Bato eh. Collateral damage. This is not actual war, by the way. This is not an actual war wherein pag palipad ka ng bomba, tatama sa building, may mga mamamatay na aksidente. No, it's not. This is a targeted murder of individuals. Targeted eh. Targeted. Hindi ito yung katulad na nangyayari sa Gaza or sa Israel or sa Ukraine na nagpalipad ng bomba ang Russia, nagpalipad ng bomba ang Gaza, tatama sa building, may mga mamamatay. Yun ang collateral damage. This is not collateral damage. Pinag-aralan to. May sistema nga sila eh. May sistema nga ng kota, may sistema ng bayaran. Hindi ito collateral damage. Kaya ang tanga-tanga na nagsasabi na ito ay collateral damage dyan sa drug of war. Sa drug of war. God of war. Sa drug war. Buti sana kung nagbabarilan sila sa kalsada, tapos tinamaan ng stray bullet yung isang civilian, o yun, pwede pang sabihin natin collateral damage. Accidental na pagtama ng bala sa isang civilian. Pwede pa yun. But this is not. It's organized, it's targeted, and there's a reward system. Paano mo sasabihin war? It's not. It's a crime against the Filipino people. It's a crime against humanity. Tapos ang patay lang, puro mga nabalitaan ba kayong drug lord na patay maliban doon sa 3 Chinese? Ba't yung kaibigan ni Digonggong na si Peter Lim, hindi napatay? Drug lord din. Kahit hindi siya napatay. It's stupid. It's stupid to claim na this is a war with collateral damage. Si Michael Yang, drug lord, crime syndicate, leader ng isang crime syndicate, nagpasok ng pogo, nagpasok ng kidnap, ng human trafficking, nagpasok ng kung ano-ano. Drug mule. Nahuli ba? Di ba naging pa nga? Presidential Advisor for Economic Affairs?
Ayan. So hanggang dito lang po muna tayo mga Coachero. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Coach Jared Pulido naman ang pangalan doon. And I'll see all of you in the next live stream. God bless everyone and see you next time, guys. Bye! Bye-bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?